consequences. May dalawang elements that define freedom: voluntariness at responsibility. Ang voluntariness ay tumutukoy sa abilidad nating umaksyon base sa ating free will at self-determination. Ibig sabihin, kaya ng isang tao na mag-decide kung gagawin niya ba ang isang bagay o hindi. Ang kanyang desisyon ay gawa ng kanyang free will. Ang voluntariness ay tumutukoy din sa kakayahan nating gawin natin ng isang bagay kahit walang nagpapagawa sa atin ito. Analyze natin itong scenario at ating alamin kung paano na-express ang voluntariness. Naglalakad si Mang Lito nang makita niya ang isang bata patawid ng kalsada para habulin ang bola niya. Masasagasaan na sana siya ng taxi pero sinagip siya ni Mang Lito. Reflect daw tayo sa actions and choices na ginawa sa situation. Kailangan ba talaga ni Mang Lito na sagipin ng bata? Oo nga't meron siyang freedom para tumayo na lang at hayaan ang bata na masagasaan. So kung ginawa niya yon, ano magiging resulta? Posible ba na mayroong ibang tao sa sidewalk na handang isakripisyo ang kanilang kaligtasan para sa bata gaya ng ginawa ni Mang Lito? Anong masasabi mo kay Mang Lito at sa kanyang ginawa? Ano kaya ang resulta ng kanyang ginawa? Mag-reflect ka naman daw sa iyong experiences or actions. Nasubukan mo na bang gumawa ng hakbang para solusyonan ng isang masamang sitwasyon? Mayroon ka na sigurong na-experience na situation kung saan may masamang mangyayari. Nag-volunteer ka ba na gawin ng isang bagay para hindi mangyari yon? O hinayaan mo na lang? Tingnan naman natin ang mga pictures na to. Alamin mo ang mga nangyayari at i-discuss daw kung ano ang tamang gawin sa ganitong mga sitwasyon. Kapag nagdesisyon tayong gumawa ng isang bagay, may kalakip itong consequences. Lahat ng ginagawa natin ay may kapalit. At hindi lang nito maapektuhan ng taong gumawa ng action, kundi pati na rin ng ibang taong involved dito. As a free being, dapat marunong tayong tumanggap sa mga consequences sa ating mga ginawa and take responsibility for them. Ang ikalawang element ng freedom, ang responsibility. Ito ay tumutukoy sa pananagutan ng isang tao sa mga kinahinatnan ng kanyang ginawa. Taking responsibility, pwedeng ang mismong tao na gumawa ng isang bagay ang voluntaryong tumanggap ng responsibilidad o di naman kaya ay ginawa siyang responsable ng ibang tao. So pwede kang umamin sa iyong kasalanan o kung hindi, ang ibang taong magpo-point out nito sa iyo and hold you responsible. Balikan natin ang sitwasyong kanina ni Mang Lito. If naligtas ni Mang Lito ang bata, siya ang aako ng responsibilidad sa isang heroic action. Ang mga tao na nakakita sa kanya ay gagawin siyang bayani dahil sa kanyang ginawa. On the other hand, kung hindi naligtas ni Mang Lito ang bata, ang taxi driver ang responsable sa nangyari. Si Mang Lito naman, ma-feel niya na siya ang responsable sa nangyari kasi hindi niya naligtas ang bata. Voluntariness and responsibility go hand in hand in determining a person's freedom. Kung ang isang tao pwersahang pinagawa sa kanya ang isang bagay na labag sa kanyang kalooban, hindi siya dapat maging responsable sa kanyang ginawa. Ang tao na puwersa ng mga magnanakaw na buksan ang safety vault ng isang bangko ay hindi responsable sa krimen dahil ginawa niya iyon involuntarily. On the other hand, ang tao na walang kaalaman sa epekto ng kanyang actions ay mako-consider as acting with diminished freedom. Isang halimbawa ay ang isang prank gaya ng panggugulat. Ang nagulat mong kaibigan pwede siyang tumakbo at ma-injury. Hindi mo intensyon na saktan ng iyong kaibigan pero nangyari ito dahil hindi mo na-consider ang mga consequences sa iyong actions. Kung wala ang dalawang elements ng freedom, human freedom is diminished dahil dito makakagawa ang isang tao ng mga gawaing hindi kaaya-aya sa kanyang sarili at ibang tao.